Ang question ngayong araw ay, paano yumabong ang mga kabihasnan sa Asya sa panahong klasiko mula 1500 BCE hanggang 500 CE? Ang panahong klasiko na sumasaklaw mula 1500 BCE hanggang 500 CE ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Asya. Sa panahong ito, nagsimulang lumawak ang nasasakupan ng mga pangunahing kabihasnan. Naging mas organisado ang kanilang sistemang pampolitika at panlipunan. At higit sa lahat, tumibay ang kanilang mga natatanging paniniwala, istruktura at ideolohiya na magpapatuloy sa daan-daang taon, maging hanggang sa kasalukuyan. Paglawak mula sa mga ilog, pinagmulan ng kabihasnan. Sa mga ilog nagsimula ang buhay sibilisado sa Asya. Sa China, ang Yangtze at Huanghe o ang Yellow River ang nagsilbing duyan ng kanilang kabihasnan. Sa Timog Asya, umusbong ang kabihasnang Indus sa paligid ng ilog Indus. Samantala, sa kanlurang Asya, naunang umunlad sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates ang Mesopotamia, ang duyan ng mga sinaunang kabihasnan. Sa panahong klasiko, ang rehiyong ito ay naging bahagi ng mga makapangyarihang imperyong gaya ng Assyrian at Persian. Habang lumalawak ang mga kabihasnang ito mula sa kanilang mga ilog na pinagmulan, lalo rin nilang pinatatag ang kanilang estruktura sa politika, ekonomiya, at relihiyon. Ang mga sistemang pamahalaan ay naging mas organisado at lumitaw ang mga institusyong pampolitika at panlipunan na makikita pa rin sa modernong Asya. Paglawak ng nasasakupan. Ang sakop na lupain ng China ay lumawak patimog at patungong silangan, lalo na sa ilalim ng mga dinastiyang Zhou, Qin at Han. Ang dinastiyang Qin ang unang nagbuklod sa China bilang isang imperyo, habang ang dinastiyang Han ang nagpatatag na institusyon gaya ng civil service system at pinalawak ang imperyo hanggang sa mga rehiyon ng Vietnam at Korea. Sa kanlurang Asya, ang kabihasnang Persian, partikular ang Achaemenid Empire, ay lumawak palabas ng mga ilog Tigris at Euphrates. Nasakop nito ang isang malawak na teritoryo mula sa mga bahagi ng Anatolia, na kasalukuyang Turkey, Mesopotamia, Egypt, hanggang sa kanlurang bahagi ng India. Sa Timog Asya, ang mga kabihasnan ay umabot sa silangang bahagi ng rehiyon, partikular sa paligid ng ilog Ganges. Dito umusbong ang mga mahahalagang sentro ng relihiyon, kalakalan at kultura, gaya ng mga kaharian ng Magadha at Kosala. Pagyabong ng mga ideolohiya at paniniwala. Ang panahong klasiko ay hindi lamang panahon ng teritorial na paglawak, kundi na intelektual at espiritual na pagsibol. Sa silangang Asya, ang Confucianismo na binuo ni Confucius noong ika-6 na siglo BCE ay naging sentral na pampublikong pamumuno at edukasyon. Ang turo ni Confucius ukol sa tamang pag-uugali, pagpapahalaga sa pamilya at moralidad ay naging batayan ng sistemang sibil sa China at impluwensyal sa buong silangang Asya.
Sa Timog Asya, umunlad ang Hinduismo na nag-ugat sa panahong Vedic. Isa sa mga aspetong umusbong sa panahong ito ay ang sistemang caste na nagsimula bilang Varna, isang batayang panlipunan ayon sa tungkulin, at unti-unting naging mas istriktong batayan sa kapanganakan sa mga sumunod na siglo. Sa panahong ito rin lumitaw ang Budismo sa pamumuno ni Siddhartha Gautama o mas kilala bilang Buddha, na naging pangunahing relihiyon sa maraming bahagi ng Timog at Silangang Asya. Sa kanlurang Asya, lumaganap ang Zoroastrianismo na itinatag ni Zoroaster. Ito ang relihiyon ng mga Persian at nakatuon sa dualismo, ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang kanilang mga turo ay maaring nakaimpluwensya sa mga pananampalataya tulad ng Hudaismo, Kristyanismo at Islam. Patuloy na impluwensya ng mga kabihasnang klasiko. Ang mga sistemang pampamahalaan, panlipunan at relihiyon na nabuo sa panahong klasiko ay hindi lamang nagpatatag sa kani-kanilang kabihasnan, kundi naglatag din ng pundasyon para sa modernong Asya. Sa China, ang civil service examinations at Confucian ethics ay naging bahagi ng kultura ng pamahalaan hanggang ika-20 siglo. Sa India, ang Hinduismo at sistemang caste ay may makabuluhang impluwensya pa rin sa kontemporaryong lipunan. At ang Zoroastrianismo, bagamat may limitadong tagasunod sa kasalukuyan, ay nagpatuloy sa ilang bahagi ng Iran at India. Sa kabuuan, ang panahong klasiko mula 1500 BCE hanggang 500 CE ay isang yugto ng matinding pagbabago, paglago at konsolidasyon. Mula sa mga ilog na pinagmula ng kabihasnan, lumawak ang mga imperyo, tumatag ang mga sistema ng pamumuno at nabuo ang mga ideolohiyang may malalim na epekto sa kasaysayan. Ito ang panahong hindi lamang bumuo sa sinaunang Asya, kundi humubog rin sa anyo ng kontinenteng ito sa loob ng libo-libong taon.